What's up mga lods? So back again with another video. At ito naman pag-uusapan natin is about work in Singapore. Yan. So meron nag-reach out sa aking Facebook na page. And papromote ko rin. May Facebook page po ako. Follow nyo ako doon. Pwede kayo mag-ask ng questions doon. Pwede rin sa IG ko. Popost ko na lang yung mga social media accounts ko. Somewhere here sa video na to. May tanong siya. Ang tanong niya, si Miss May. Shoutout natin. Si Miss May. Sabi niya, nag-reach out siya sa may Facebook Messenger na. So, sabi niya, plan daw niya mag-student or working visa sa SG. Maganda idea po ba? Tapos tinanong ko, cleaner ko kasi parang student/working visa. So ito ba yung parang sa New Zealand or sa Australia or Canada na full-time ka na student, tapos part-time ka mag-work? Ganun na approach, na pathway. Sabi, nag-confirm naman siya. Sabi niya, yun daw yun. Tapos may binanggit siya na agency sa Pinas. Ayan. Yung work and yung study and work pathway dito sa Singapore magkaiba ng onte. May parang siguro half siya na pagkakapareha sa ibang countries. Pero pag-uusapan natin to in a bit detailed on the next few minutes. Pero pasok muna yung intro. Okay, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa channel, pasabing paklik yung thumbs up para ma-push natin content na to, yung notification sa mga nangangailangan ng tulong or yung gusto maghanap ng trabaho dito sa Singapore. So ito lang yung disclaimer lang, no mga lods. So ito yung my personal experience na sinishare ko sa inyo at yung mga pagkakaalam ko na correct na information. You can do your own research and double check the information that I'm telling you guys right now sa video na to. So to sort of like fact check na rin. Yan. Pero at the time of this recording, ito po yung alam ko na information based na rin dun sa website ng Ministry of Manpower dito sa Singapore. Yan. So ito po. So ayun po, tinanong ni Miss May na ano ba yung sabi niya? Wala ako. Sabi niya is, hi sir, plan ko po mag-student or working visa sa SG. Magandang idea po ba? Just my own opinion na. I-share ko lang mga lods. So, yung study pathway dito is napaka iba sa New Zealand, Canada, Australia. Ang pagkakalam ko, kasi ang nabasa ko, ni-research ko last time is yung study na visa sa Canada, which is pag mag-study ka, pwede kang mag-work part-time, which is a bit similar dito. So, dito muna tayo sa SG, no? Pwede ka dito mag-student visa full-time, student visa, and during your free time, yan, you're limited to work lang na maximum is 16 hours na work per week. So, kapag may sem-break kayo, ayon dun sa Ministry of Manpower nga na website, walang limit. So, kung gusto mong buong araw ka, mag 60, 72 hours ka, I believe so, yun yung max, if I'm not wrong, yun yung max per week na trabaho sa Singapore, 72 hours, maximum yun. Kung makahanap ka ng trabaho is pwede. Under student visa, pwede ka mag-work na gano'n. So, siguro mga part-time. So, doon yan mag-uusap na lang kayo ng hiring manager nun yan, kung paano yung setup. Ayan, so, ayun po, pwede kang mag-work, pwede kang mag-earn ng pera. Now, dun sa mga universities, mga colleges, may limited lang po. May nakalista po dun sa website ng Ministry of Manpower, dun sa accredited o yung mga accepted nila na pwedeng mga students, mga foreign students na pwedeng mag-work, provided na dun sila enrolled full-time dun sa mga colleges or universities na yun. Yan. Schools. Yan. So, ipopost ko sa gilid somewhere here para ma-share ko sa inyo, and maglalagay na rin ako ng link dun sa baba sa may description. Yan. Para ma-click nyo rin yung link. Pwede rin kasi magbago yun. Like in the time of my posting, baka mag-iba na yung policy nila. Yan. So, for now, ito po, i-share ko rin yung link sa baba para makita nyo, mabasa nyo personally. Ayan. Number 2 po, pag-graduate nyo, meron po kayong, if I'm not mistaken, yan, check ko na lang ulit, ipopost ko yung correct. Pero ang pagkakalam ko is 90 days. Meron kayong 90 days para maghanap ng work dito sa Singapore. It's like post-study na visa. So may 3 months kayo to find a job. Yan.
Sa Singapore side, after graduating, meron kang 90 days to look for a job, and wala po tayong post-work study visa na sinasabi. Yung parang yun yung visa na gagamitin mo habang nagtatrabaho ka. Iba po siya. So ang mangyayari po is mag-a-apply po yung company na nag-hire sa'yo ng iyong work visa. And ang work visa po dito, where meron tayong S-Pass, may work permit, tapos may employment pass. So 3 different pass po yun, or work visa para sa mga foreigners. Na-discuss ko na rin po yung pagkakaiba nun sa previous video ko. Ilalagay ko na lang po rin yung link down below dun sa may description. Kung gusto nyo i-check yun, anong pinagkaiba ng mga tatlong passes na yun. Pero ayun po, mostly salary pinagkaiba. So yun po. Ayan, so ay yung maximum salary, may salary band, ganyan. Anyway, balik tayo. So yung sa study po, in my own opinion lang, is I won't recommend. Okay? Kung provided po, number 1 is, yung nasabi ko rin po kay Miss May, masipag kang maghanap ng work online, push, send ka ng resume online. Number 2, graduate ka ng any 2-3 year course sa atin sa Pilipinas. Graduate ka, may degree ka, pasok ka for minimum S-Pass sa skilled work visa, work pass na sinasabi. So ayun po, at least 2 factors na yon, I would suggest na wag na po kayong, akin lang wag po kayong ma-discourage kung yun po yung pathway nyo, kung napag-desisyonan nyo na at nag-check na lang kayo ng information online. Sa akin lang po ito, okay po? Hindi rin po ako affiliated with any agencies. Yan, hindi rin po ako sa agency nagwo-work. So ito lang po yung sinishare ko na information na experience ko po dito sa Singapore. I've been here from about mga 14 years na po, 1-4. Yan. So ayun po, sa akin lang po, kung qualified naman kayo, may qualifications kayo, like connected, or kunwari graduate po kayo ng kay Miss May na lang po, ang graduate siya ng HRM, parang hotel management or something, hotel restaurant management, gano'n. Mag-apply kayo dun sa mga food and beverage, at tinatawag natin F&B na industry. Yan. So service sector. Yan. Pwede rin kayong, most likely, pwede rin kayong pumasok sa sales, sa retail, sa insurance. Pwede rin kayong pumasok sa insurance, kaso may exam yun. So, medyo parang another video yun pag sa insurance. So, hindi po ako sa insurance, okay? Ayun po. Yun lang po. Kasi masyado na mahaba yung video na to. At kung may tanong po kayo, lagay nyo lang sa questions doon sa may comment section. Sasagutin natin yan on the next video, or reach out po kayo sa akin sa may IG ko. Again, ilalagay ko po yung IG tag ko, and yung sa Facebook. Ayan po. Ayan. So yun, kung nasan man kayo, stay safe, and I hope nakatulong yung onting information na to para sa inyo, para mag-decide kayo kung ano yung correct at gusto nyo na pathway para mag-work dito sa Singapore. So, good luck on your job hunt. And kung nasa mga kayo, stay safe. I'll see you on the next video.